Ang akdang ating babasahin ay isang argumentatibong sanaysay na pinamagatang CM20, Tuwirang Papatay sa Kultura at Wikang Filipino na sinulat ni Binibining Maria Nathalie Avendaño. Ang sanaysay na CM20, ang tuwirang papatay sa kultura at wikang Filipino ni Binibining Maria Nathalie Avendaño ay tumatalakay sa masamang epekto ng CHED Memorandum Order No. 20, Series of 2013, lalo na sa wikang Filipino, kultura at sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon sa akda, ang pagpapatupad ng mga neoliberal na pulisiya sa edukasyon ay naglalayong makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan. Ngunit kapalit nito ang unti-unting pagsasantabi sa kalidad at kabuluhan ng edukasyong nakabatay sa pambansang pagkakakilanlan. Sa ilalim ng bagong General Education Curriculum o GEC, tinanggal ang Filipino bilang mandatoryong asignatura sa kolehiyo, bagay na tinutula ng maraming guro at organisasyong nagtatanggol sa wika at kulturang Pilipino. Noong taong 2018, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng CHED na alisin ang asignaturang Filipino sa antas na kolehiyo, bagamat pansamantalang napigil ang implementasyon nito dahil sa TRO na inihain noong taong 2015. Kalaunan ay ipinagpatuloy din ito batay naman sa Republic Act 7722 o Higher Education Act. Ayon sa CHED, sapat nang napag-aaralan ang Filipino at panitikan sa basic education curriculum at sa senior high school, kaya hindi na ito kailangang ulitin sa kolehiyo. Gayunpaman, iginiit ng Tanggol Wika na may mga asignatura pa ring inuulit sa kolehiyo mula sa senior high school, tulad ng purposive communication na kahalintulad ng oral communication at reading and writing. Dahil dito, pinaniniwalaang hindi makatarungan ang pagtanggal sa Filipino bilang asignatura. Ipinapakita rin sa sanaysay na nagiging mababaw ang makabayang diskurso sa edukasyon dahil sa pagbabagong ito. Unti-unting nawawala ang pagkilala sa Filipino bilang isang mahalagang larangan ng pag-aaral at hindi lamang simpleng wikang panturo. Bagamat mahalaga ang pag-unlad sa agham, matematika at teknolohiya, hindi dapat maliitin ang papel ng wika sa paghubog ng kultura, pagkakakilanlan at kamalayang pambansa. Binibigyang diin ng may akda na ang wika ang kaluluwa ng bansa sapagkat ito ang ginagamit sa komunikasyon at pagpapahayag ng pagkatao ng mamamayan. Binanggit din na maging ang ilang pribadong unibersidad at institusyon ay matagal nang nagtanggal sa Filipino at panitikan bago pa man tuluyang ipatupad ang pulisiya ng CHED. Sa kabila nito, ipinunto ng may akda na sa ibang mauunlad na bansa tulad ng Malaysia, Indonesia, Thailand at Estados Unidos, nananatiling mahalagang bahagi ng kolehiyo ang pag-aaral ng pambansang wika. Dahil dito, makikitang isang malaking kabalintunaan ang paglayo ng Pilipinas sa sariling wika habang ang ibang bansa ay lalo itong pinahahalagahan. Sa huling bahagi ng sanaysay, ipinahayag ang pananaw na ang kasalukuyang sistema ng edukasyon ay nakatuon sa pangangailangan ng globalisasyon kaysa sa tunay na pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Ayon sa may akda, hinuhubog ng edukasyon ang mga manggagawang magsisilbi sa mga dayuhan sa halip na magpaunlad sa sariling bansa. Kaugnay nito, ang pagdami ng mga OFW na itinuturing na bunga ng atrasadong sistema ng edukasyon at ekonomiya. Sa kabuuan,
ipinahihiwatig ng sanaysay na hindi magiging tunay na makabayan ang edukasyon hanggat ito ay nakaangkla sa makadayuhang pananaw at hindi nakasentro sa pagpapahalaga sa wikang Filipino, kultura at pambansang interes. Ating nabasa at naunawaan ang nilalaman ng argumentatibong sanaysay. Dumako tayo sa ating talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda ni Binibining Maria Nathalie Avendaño. Unang bilang, neoliberal, uri ng pananaw o patakaran na nagbibigay halaga sa malayang kalakalan, pagsasapribado at pandaigdigang kompetisyon sa ekonomiya at edukasyon. Ikalawa, pulisiya, tuntunin, batas o panukalang ipinatutupad ng pamahalaan o institusyon upang gabayan ang isang gawain o sistema. Ikatlo, mandatoryo, sapilitan o kinakailangang sundin at isagawa. Ikaapat, implementasyon, proseso ng pagpapatupad o pagsasagawa ng isang batas, programa o polisiya. Ikalima, diskurso, malalim at organisadong talakayan o pagpapalitan ng ideya tungkol sa isang paksa. Ika-anim, siyentipiko, may kaugnayan sa agham o makaagham na paraan ng pag-aaral at pagsusuri. Ikapito, pagkakakilanlan, natatanging katangian ng isang tao, grupo o bansa. Ikawalo, globalisasyon, proseso ng pakikipag-ugnayan at paglawak ng koneksyon ng mga bansa sa larangan ng ekonomiya, kultura, edukasyon at teknolohiya. Ikasyam, neokolonyalisasyon, makabagong paraan ng pagkontrol o impluensya ng makapangyarihang bansa sa mahihinang bansa sa pamamagitan ng ekonomiya, edukasyon at politika. Ikasampo, represibo, mapaniil o mahigpit na sistema na naglilimita sa kalayaan at karapatan ng mga tao. Ngayong higit na nating naunawaan ang mga salita na ginamit sa akda, dumako tayo sa ating pagsusuri. Narito ang mahalagang tanong ukol sa akda. Unang bilang, ano ang paksa ng sanaysay? Ang pangunahing paksa ng akdang CM20, ang tuwirang papatay sa kultura at wikang Filipino, ay ang epekto ng CHED Memorandum Order No. 20, Series of 2013 sa wikang Filipino, kultura at sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Tinalakay sa akda ang pagtanggal sa asignaturang Filipino bilang mandatoryong asignatura sa kolehiyo at kung paano ito nakaapekto sa pagpapahalaga ng mga Pilipino sa sariling wika at pagkakakilanlan. Ipinakita rin ng akda na ang pagbabago sa kurikulum ay bunga ng pakikisabay ng bansa sa pandaigdigang sistema ng edukasyon o globalisasyon. Para sa may akda, ang ganitong pulisiya ay nagiging dahilan ng paghina ng makabayang edukasyon dahil sa binibigyang prioridad nito ang mga kursong nakatuon sa agham, teknolohiya at pangangailangan ng pandaigdigang merkado kaysa sa paglinang ng kultura at wikang Filipino. Sa kabuuan, ang akda ay nagsisilbing panawagan upang ipagtanggol ang Filipino bilang mahalagang bahagi ng pambansang pagkakakilanlan at edukasyon. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga datos na nakita mo sa akda? Maraming datos at konkretong impormasyon ang ginamit sa akda upang patibayin ang argumento ng may akda. Narito ang ilan sa mga ito. Una, CHED Memorandum Order No. 20, Series of 2013. Ito ang pulisiyang nagtanggal sa Filipino bilang mandatoryong asignatura sa kolehiyo. Ikalawa, desisyon ng Korte Suprema noong taong 2018. Kinatiga ng Korte Suprema ang implementasyon ng CHED Memo tungkol
tungkol sa pagtanggal ng Filipino. Ikatlo, Temporary Restraining Order o TRO noong taong 2015. Naghain ng petisyon ang mga guro at organisasyon upang pansamantalang ihinto ang pagpapatupad ng memo. Ikaapat, Republic Act No. 7722 o Higher Education Act. Ito ang batas na naging batayan ng pagpapatunay ng implementasyon ng CMO 20. Ikalima, pagkakaroon ng magkakatulad na asignatura sa senior high school at kolehiyo. Halimbawa, una, oral communication at reading and writing sa senior high school na may katumbas na purposive communication sa kolehiyo. Ikalawa, physical science, earth science at earth and life science na may kaugnayan sa science, technology and society sa kolehiyo. Ika-6, Resolution number 298 ng CHED. Nakapaloob dito ang college readiness standards na naglalayong paigtingin ang pag-aaral ng Filipino sa kolehiyo. Ikapito, 14 na pribadong institusyon at universidad binanggit na nauna nang nagtanggal ng asignaturang Filipino at panitikan. Ikawalo, bilang ng mga overseas Filipino workers o OFWs na may humigit kumulang 2.3 milyong OFWs mula Abril hanggang Setyembre noong taong 2017 ayon sa akda. Ikasyam, paghahambing sa ibang bansa. Binanggit na sa Malaysia, Indonesia, Thailand at Estados Unidos ay mandatoryo pa rin ang pag-aaral ng pambansang wika sa kolehiyo. Ang mga datos na ito ay ginamit upang patunayan na may malawak at seryosong epekto ang CMO 20 sa edukasyon at pambansang kultura. Ikatlong tanong, anong mga argumento ang makikita sa akdang binasa? Narito ang mahahalagang argumento na inilahad sa akda. Una, ang pagtanggal sa Filipino sa kolehiyo ay banta sa kultura at pambansang pagkakakilanlan. Ayon sa may akda, ang wika ang kaluluwa at pagkakakilanlan ng isang bansa. Kapag nabawasan ang pagpapahalaga sa Filipino, unti-unti ring mawawala ang kulturang Pilipino at makabayang kamalayan ng mamamayan. Ikalawa, hindi sapat na pag-aralan lamang ang Filipino sa basic education at senior high school. Iginiit sa akda na mahalagang maipagpatuloy ang mas mataas na pag-aaral ng Filipino sa kolehiyo upang higit na malinang ang kritikal na pag-iisip, panitikan at pambansang kamalayan ng mga estudyante. Ikatlo, may mga asignatura pa ring nauulit sa kolehiyo kahit tinanggal ang Filipino. Tinutula ng may akda ang paliwanag ng CHED na inalis ang Filipino upang maiwasan ang pag-uulit ng mga aralin. Patunay rito ang pagkakaroon pa rin ng mga magkakatulad na asignatura sa senior high school at kolehiyo. Ikaapat, masyadong nakatuon ang edukasyon sa agham at teknolohiya habang napapabayaan ang kultura at wika. Bagamat mahalaga ang agham at teknolohiya sa pag-unlad, ipinunto ng may akda na hindi lamang ito ang dapat pagtuunan ng pansin dahil mahalaga rin ang wika sa paghubog ng mamamayan at bansa. Ikalima, ang kasalukuyang sistema ng edukasyon ay nakaangkla sa globalisasyon at interes ng mga dayuhan. Ayon sa akda, hinuhubog ng edukasyon ang mga Pilipino upang maging manggagawa para sa ibang bansa sa halip na magsilbi sa sariling bayan. Iniuugnay ito sa pagdami ng OFWs at sa patuloy na kahirapan ng bansa. At ika-6, hindi tunay na makabayan ang edukasyong makadayuhan. Naniniwala ang may akda na mananatiling walang silbi ang edukasyon kung hindi ito makaayon sa tunay na kalagayan at pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Ang edukasyong nakatuon lamang sa globalisasyon ay nagdudulot ng higit na pagdepende sa mga banyaga.